Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3291. Tumawa si Count Rowan, gusto niya ang pakiramdam na hunahangaan at pinapahalagahan. Medyo ngumiti siya at nagsalita, well, dahil masaya ang lahat, susubukan ko ang lahat ng aking makakaya para may gawin. Pagtapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay sa mga tao sa kanyang likuran at inutusan ang mga ito na maghanda ng kakailanganing gamit. Makalipas ng ilang sandali ay naihanda na ang metalwork bench. Nakita ni Daryl na pareho ang metalwork bench na yun sa weapon casting bench na nasa Nine Mainland. Nakapunta na si Daryl sa sword casting Valky sa famed sword manor sa Yellow Sea Continent. Napansin niya na katulad ng nasa kanyang harapan ang weapon casting bench. Bumulong si Daryl, gagamitin na ba niya ang sandata? Narinig yun ang katabi niyang si Lolita, bumulong ito. Baka sobrang bihira ng mga alchemist sa Roland Continent. Narinig kong mataas ang rank ni Count Rowan at mayroon siyang kakaibang kaalaman sa networking. Nakakamangha siya, kalmado ang tono ni Lolita nang kausapin niya si Daryl. Pero nagningning sa paghanga ang kanyang mga mata, tumango si Daryl, huminto siya sa pagsasalita at tahimik na tiningnan ang networking bench. Tumayo sa bench si Rowan at tumingin sa paligid, ngumiti at nagsalita ito, sa panahong ito, mayroon akong bagong pagkakaintindi sa paggawa ng malalaking espada. Kaya gusto kong subukang magpino ngayon dito ng isa. Pagtapos ay pumili ng ilang metal na materyales si Rowan at nagsimula siyang magtunaw at maghugis. Maingat ang bawat proseso at mataas ang kanyang kasanayan. Wow, hindi mapigilan ng makita ang paghanga ng lahat para kay Count Rowan. Napakagaling niya, nakakamangha, ang iyong kamahalan. Isang nakakapagbukas matang karanasan, namamanghang tiningnan ng maraming babaeng bisita si Count Rowan. Hindi naapektuhan si Count Rowan sa mga diskurso sa paligid, di kalaunan matapos matuno ng bakal, ibinuhos ito sa panghugis para mabuo ang katawan ng espada. Pagtapos ay sinimula na itong ihugis ni Count Rowan, matatag siyang nagtrabaho at may tamang puwersa sa bawat galaw. Sekretong tumango si Daryl bilang pagsang-ayon, talagang alam ni Count Rowan ang art ng paghugis sa metal. Pero hindi ito kasing ganda at husay ng famed sword manor mula sa Nine Mainland. Sizzle, pagtapos hulmahin ni Count Rowan ang katawan ng espada ng 12 beses, inilagay niya ito sa tubig para palamigin. Di nagtagal at nakita ang usok, nakita ang hugis ng malaking espada. Pagtapos ay nagsimulang patulisan ni Count Rowan ang blade. Makalipas ang 10 minuto, nilagyan niya ito ng hawakan, nakita sa harap ng lahat ang malaki at makinang na espada. Wow, sobrang nasabik ang lahat, napakagandang espada, sobrang naging mahusay ang iyong paggawa ng espada. Talagang nakakamangha, napakaganda ng malaking espada na yan, natatakot akong ito lang ang nag-iisa sa 6 na principalities. Walang nag-alis ng kanilang mga tingin sa gitna ng pagkamangha. Sa parehong sandali, sumigaw din ang walang interes na si Lolita. Narinig kong nakakamangha ang metalwork ni Count Rowan, naniniwala akong karapat-dapat kang makatanggap ng magandang komento. Pagtapos ay gumilid ang ulo ni Lolita palapit kay Daryl at nagsalita, ano sa tingin mo? Phew, nagbuntong hininga si Daryl at nagsalita, sa tingin ko ay katamtaman lang ito. Sinulyapan ni Daryl ang malaking espadang hawak ni Count Rowan, hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi nakapagtatakang walang halaga ang espadang yun para kay Daryl. Nahahati sa 7 kategorya ang mga sandata sa Nine Mainland, ang red, orange, yellow, green, blue, indigo, at purple. Mayroon namang heavenly halberd si Daryl na may kukumpara sa divine weapon. Natural lang na hindi niya gaanong bibigyan ng atensyon ang malaking espadang ginawa ni Count Rowan. Hindi malakas ang boses ni Daryl, pero narinig siya ng maraming tao. Ha, napatingin kay Daryl ang 12-dosenang mga mata dahil sa gulat, akala nila'y, katawa-kawa si Daryl. Sinabi ba ng isang nakikitirang manugang na walang espesyal sa espadang ginawa ng Count? Kabanata 3292. Og,
Sa wakas, si Jordan ang unang nag-react at nanlait kay Daryl. Anong kwalifikasyon ang mayroon ka para magkomento sa espada? May alam ka ba sa paggawa nito? Paniguradong ito ang unang beses mong makakita nito, hindi ba? Sumali ang lahat sa panlalait kay Daryl. Oo, isa lamang siyang nakikitirang manugang pero napakayabang niya. Kung umarte siya ay parang alam niya ang lahat, malinaw na may tama siya sa ulo. Tama, kundi ay hindi ako gagastos ng 10,000 gintong barya sa isang walang kwentang piraso ng jade. Hindi mapakali si Lolita sa mga panlalait na narinig niya sa paligid. Hinayla niya ang braso ni Daryl, bantayan mo ang mga salita mo. Napakapasaway ni Daryl, sino siya para magkomento sa malaking espada na ginawa ni Count Rowan. Ngumiti at sinemyasan ni Daryl si Lolita na huwag kabahan, nakaka-interes. Tumitig si Count Rowan kay Daryl at bahagyang tumawa. Daryl, ang pangalan mo hindi ba? Sinabi mong ordinaryo lang ang malaking espadang ginawa ko. Bakit alam mo din ba ang tungkol sa metalwork? Mukhang kalmado si Count Rowan kung titignan, pero medyo galit siya. Anong lakas ng loob ng isang nakikitirang manugang para questionin ang metalwork nito? Bahagyang ngumiti si Daryl, may kaunti akong alam. Pagtapos ay tinuro ni Daryl ang malaking espada at nagsalita, disente ang kakayahan mo sa metalwork, pero kulang ka sa karanasan. Makinang at hindi praktikal ang espadang yan, maganda yan bilang isang ornamento pero hindi masyadong magagamit sa labanan. Tama si Daryl, walang espesyal sa malaking espada na ito kung ikukumpara sa mga sandata sa Nine Mainland. Wow, muling nagkagulo ang mga tao, sumigaw si Jordan, may sakit ka ba sa ulo, Daryl? Pwede ka bang magbigay ng komento sa espadang ginawa ni Count Rowan? Huwag kang magkunwari na para bang alam mo ang lahat, uminit ang ulo ni Count Rowan. Mukhang medyo may alam ka tungkol sa metalwork dahil sa sinabi mo, bakit hindi ka gumawa ng espada para makita ng lahat ang kakayahan mo sa paggawa nito? Sinusubukang pigilan ni Count Rowan ang kanyang galit habang nagsasalita. Anong karapatan ni Daryl para maliitin ang kanyang metalwork? Gustong turuan ng leksyon ni Count Rowan si Daryl, kung hindi ay paano siya makikita bilang isang kahanga-hangang tao sa hinaharap. Nakatingin din ang lahat kay Daryl, naisip ng lahat na may masamang kahihinatnan ang nakikitirang manugang na nang insulto sa espada ni Count Rowan. Natarante si Lolita, sinubukan niyang magpaliwanag kay Count Rowan, patawad yung kamahalan, walang kabuluhan ang sinasabi ni Daryl. Alam ni Lolita na hindi ordinaryong tao si Daryl, mayroon itong kakaibang husay sa medisina, pero walang kakayahan ang maraming tao pagdating sa metalwork. Pero inantala siya ni Daryl bago niya pa matapos ang kanyang sasabihin. Sige, ngumiti si Daryl at kinausap niya si Count Rowan, susubukan ko. Noon, sa famed Sword Manor, nakita ni Daryl kung gaano siya kabihasa ang pamilya Johan sa paggawa ng mga espada. Bukod doon, kilala siyang gumagawa ng elixir sa Nine Mainland. May pagkakatulad ang pagpipino ng pills at elixir sa paggawa ng sandata. Kaya naman madali lamang kay Daryl ang gumawa ng espada. Ano, nagulat ang lahat, kailangang sumang-ayon ng nakikitirang manugang dito. Tumawa si Jordan at namumuhi niyang tiningnan si Daryl, nakaka-interes. Naglakas ng loob ang isang nakikitirang manugang na ikumpara ang kanyang metalwork kay Count Rowan. Hindi ko talaga alam kung paano ka nagkaroon ng tiwala sa sarili. Hindi nakalimutang ipaalala ni Jordan ang pabor kay Count Rowan, iyong kamahalan, may tama sa ulo ang batang yan, paalisan na lang natin siya. Hindi naniwala si Jordan na marunong gumawa ng espada si Daryl, akala niya'y nagyayabang lang si Daryl. Kabanata 3293, Paano magiging kwalipikadong manatili ang isang payaso? Bumagsak ang tingin ng lahat kay Count Rowan, hinihintay ng mga manunood ang kanyang sagot. Ikinaway ni Count Rowan ang kanyang kamay, hindi niya tinanggap ang opinyon ni Jordan. Nang sumunod na segundo ay tahimik na tiningnan ni Count Rowan si Daryl at medyo ngumiti siya nang magsalita. Magaling, nagulat akong malaman na matapang ka pala, bibigyan kita ng tsansa. Subalit mayroong kondisyon si Count Rowan, magiging mahalagang bisita kita sa hinaharap kapag nakagawa ka ng espadang mas mahusay kaysa sa ginawa ko. Pero kung hindi na maaari pang tumapak ang pamilya Damien sa Jewel City sa hinaharap. Nang matapos niyang magsalita, ngumiti si Count Rowan pero nakita ang masamang kinang sa kanyang mga mata.
Sige, walang pag-alangang sagot ni Daryl, pagtapos ay huminga ng malalim si Daryl at lumapit sa metalwork bench. Pagtapos ay nagsimulang mamili si Daryl ng mga bakal at materyales para sa maingat na paggawa. Medyo natawa ang maraming tao sa seryosong itsura ni Daryl, akala nila ay nagkukunwari lamang ito pero wala talaga itong alam. Suminghal at nagsalita si Jordan, dumaan sa matinding eleksyon ang mga materyales sa paggawa ng sandata, lahat ay may pinakamagandang kalidad. Mas mabuti kung pipiliin mong mabuti ang iyong gagamitin, huwag kang mahilo sa mga eleksyon. Hindi pinansin ni Daryl si Jordan at nagpatuloy siya sa pamimili. Alam niyang parang pagpipino ng pills at elixirs ang paggawa ng sandata, dapat ay sakto ang dami ng materyales, hindi lamang yun, mahalaga rin ang kontrol ng temperature. Kailangang obserbahang maigi kahit ang maliit na detalye. Kumunat ang noo ni Count Rowan nang makita niya ang seryosong mukha ni Daryl. Napagtanto niyang inobserbahang maigi ni Daryl ang bawat materyales na napili nito. Marami bang alam tungkol sa metalwork ang nakikitirang manugang? Subalit nakapili na ng ilang bihirang materyales si Daryl, matibay ang mga bakal na yon, maghahalo kaya ang mga iyon. Nang sandaling yon ay tinuro ni Jordan si Daryl at sumigaw, sa tingin ko ay wala siyang alam. Masyadong maraming bihirang bakal ang dinadagdag niya sa paggawa ng espada. Hindi mabubuo ang katawan pag-aaksaya lamang ito ng mga materyales, kahit na walang kasanayan si Jordan sa paggawa ng sandata. Marami na siyang nakitang proseso sa paggawa ng mga ito, akala ni Jordan ay nagiging pilyo lamang si Daryl. Tumango ang mga manunood, sumang-ayon sila kay Jordan, tama, mukhang wala siyang alam sa paggawa ng espada. Napakagulo, pag-aaksaya lang ito ng oras at mga materyales. Sobrang kinabahan si Lolita nang marinig niya ang mga komento sa paligid. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso at halos lumundag ito palabas ng kanyang lalamunan. May alam ba siya sa paggawa ng sandata o nagiging pilyo lang siya? Malalagot ang pamilya Damien kapag natalo siya at hindi tayo makakapunta sa Jewel City sa hinaharap. Hindi naapektuhan si Daryl sa mga kakaibang tingin at komento sa paligid, pagtapos ang maingat na pagpili ng materyales. Nagsimula na siya sa proseso at ibinuhos ang materyales sa panghugis. Makalipas ang ilang sandali, inalis niya ang perpektong katawan ng espada. Luwa ang mga mata ng mga tao sa paligid kabilang si Count Rowan habang nakatitig sa produkto. Gulat na gulat ang lahat, kahit na magulo ang pagpili ni Daryl sa mga materyales ay naging matagumpay siya sa paggawa ng katawan ng espada. Ganoon ba siya kaswerte, habang gulat na gulat ang lahat? Nakita nila si Daryl na pinupukpok ni Daryl ang isang martilyo at nagsimulang ihulma ang katawan ng espada. Ito ang pinakamahalagang proseso sa paggawa ng mga sandata. Kabanata 3294, unti-unting nagiging seryoso ang mga tingin ni Count Rowan. Kahit na hindi bihasa si Daryl sa paggawa ng espada, tumama naman sa maayos na lugar ang kanyang martilyo at sakto ang ginamit niyang puwersa. Isang dosenang beses nang napukpok ng martilyo ni Daryl ang katawan ng espada, namuo ang pawis sa kanyang noo habang nagtrabaho siya ng maigi. Sa wakas tumigil si Daryl at nginitian si Count Rowan, "Iyong kamahalan, maaari niyo po bang utusan ang inyong mga tauhan na magdala rito ng lupa?" Lupa, nagulat si Count Rowan sa hiniling nito, "Anong gagawin mo sa lupa?" Hindi mapigilan sumulyap ni Count Rowan sa espadang hawak ni Daryl. 12 beses na itong napukpok at kailangan pawiin para sa huling proseso. Nagtaka si Count Rowan sa hiling na lupa ni Daryl, misteryosong nginitian ni Daryl si Count Rowan, "Malalaman niyo rin, Count Rowan." Suminghal at kinutya siya ni Jordan, "Huwag ka nang magbiro, pwede ba? Bakit mo kakailanganin ng lupa sa paggawa ng espada? Sa tingin mo ba ay nagbabahay-bahayan ka?" Hindi pinansin ni Daryl si Jordan. Nag-react at nag-utos si Count Rowan sa isang tauhan, "Magdala ka ng lupa para kay Daryl." Hindi mapakali si Jordan, gusto niyang pigilan ng tauhan sa pagdala ng lupa pero nagpigil siya nang makita niya ang seryosong mukha ni Count Rowan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang tauhan na may dalang lupa para kay Daryl. Nagdagdag si Daryl ng tubig sa lupa at bahagya niya itong hinalo para makabuo ng putik bago ito ilagay sa isang tabi. Pagtapos ay kinuha ni Daryl ang katawan ng espada at nagsimulang tulisin ang blade. Nagulat si Count Rowan at ang iba pa, lumamig ang katawan ng espada matapos ang paulit-ulit na pagpukpok dito.
Hindi pa ito napapatigas pero nagsimula ng tulisan ni Daryl ang blade. Hindi niya ba ginawa ang proseso, bakit naman niya kakailanganin ng lupa? Habang nagtataka ang lahat, nakita nila na muling inilagay ni Daryl ang matulis na espada sa apoy at sinunog ito hanggang maging mapula. Pagtapos ay binudburan niya ng putik ang blade, ginamit ni Daryl ang kakaibang teknik mula sa Nine Mainland ang mud burning method, na nakakapagpatibay at nakakapagpatalas sa espada. Ano, nagulat ang mga manunood, anong ginagawa ng nakikitirang manugang? Nilagyan niya ng putik ang espada, nagbabahay-bahayan ba siya? Hindi alam ng mga tao sa Roland Continent ang tungkol sa mud burning technique, kaya naman akala nila'y nagbibiro lamang si Daryl. Magulo ang ekspresyon ni Count Rowan, pero matalas ang kanyang mga mata at napansin niya kung paano nilagay ni Daryl ang putik sa katawan ng espada. Waxy patterns ang pagkakabudbud niya sa putik, mukhang low-end ang disenyo pero napakaganda nito. Sizzle, pagtapos budburan ng putik ni Daryl ang blade ay inilagay na niya ito sa malamig na tubig para palamigin. Pagtapos ay nilinis niya ang putik na nasa espada at muli itong inayos sa huling pagkakataon. Gasp, huminga ng malalim ang lahat sa gulat nang makita nila ang hawak na espada ni Daryl. Nakita ng lahat ang napakagandang mahabang espada, mayroon itong matalas na blade at wavy na texture na nagpa-reflect sa sinag ng araw at bumuo ng maliwanag na bilog na ilaw. Ang ganda, gumamit siya ng lupa para makabuo ng ibang texture na blade, napakaganda. Nang inig si Lolita nang marinig niya ang mga komento ng mga manonood. Blanko niyang tiningnan si Daryl, wala siyang masabi. Hindi niya inaasahang may kakayahan din pala ang lalaki sa paggawa ng sandata. Phew, huminga si Daryl nang mapanatag siya. Yun ang unang beses niyang gumawa ng espada at hindi inasahan ang ganda ng kinalabasan nito. Nang sandaling yun ay nagulat si Jordan, hindi siya makapaniwala. Nagtagumpay siya sa paggawa ng magandang espada. Kabanata 3295. Bumalik sa wisyo si Jordan paglipas ng isang segundo, nanuya ito, ano naman kung mukha itong maganda. Hindi naman ito mukhang mas maganda kaysa sa ginawa ni Count Rowan. Napakakinang baka mabilis itong mabali pag hinawakan, ngumiti at hindi nagsalita si Daryl, lumapit ka rito. Nag-react at tinawag ni Count Rowan ang kanyang tauhan para dalhin ang ginawa niyang espada. Nakipagpustahan si Count Rowan kay Daryl na kapag mas matibay ang ginawang espada ni Daryl, kaysa sa kanyang ginawa ay gagawin niyang panauhin pandangal ang lalaki. Kung hindi naman ay hindi na maaaring tumapak ang pamilya Damien sa Jewel City sa hinaharap. Dinala ang kanyang tauhan ang malaking espada, sa parehong sandali ay inabot din ni Daryl ang mahabang espada niya kay Count Rowan. Ha, tahimik ang mga manunood, nakulong ang kanilang mga tingin sa dalawang espada. Sobrang kinabahan si Lolita at halos hindi siya makatayong maigi. Kahit na matagumpay na nakagawa si Daryl ng espada ay maaaring hindi ito mas matibay kumpara sa ginawang espada ni Count Rowan. Hindi pa rin alam ang resulta, madadami ang kahihinatnan ng pamilya Damien kapag natalo si Daryl sa pastahan yon. Hey, nanunuya at nananakot na tingin sa mukha ni Jordan, maghanda ka nang umalis sa Jewel City. Naisip niyang sinwerte lang sa paggawa ng espada si Daryl. Miserableng matatalo ang espada ni Daryl laban sa malaking espada ni Count Rowan. Hindi pinansin ni Daryl ang panunuya ni Jordan, clank. Sa ilalim ng pag-uutos ni Count Rowan, hinawakang maigi ng dalawang tauhan ang espada at pinagbangga ang mga ito. Kaagad narinig ang malakas na ingay, nagulat ang lahat. Mabilis na nahati sa dalawa ang malaking espada ni Count Rowan, malinis ang pagkakahiwa rito. Parang isang tokwa na hinati ng matalas na blade, pero buong-buo pa rin ang espada ni Daryl. Walang kaunting crack o sira rito, katahimikan, natahimik ang mga manunood, sobrang tahimik at maririnig nila ang pagbagsak ng karayom sa lapag, nagulat ang lahat. Nakagawa ng napakatalas na espada ang nakikitirang manugang, walang effort nitong nahati ang blade ni Count Rowan. Nakakamangha yun, sinong maniniwala rito kung hindi nila ito mismong nakita? Malaki ang ngiti ni Daryl nang tingnan niya si Count Rowan, nagsalita siya, salamat sa binigay ninyong tsansa para ipakita ang aking espada. Iyong kamahalan nananlo ako sa pastahan, mukhang napahiya si Count Rowan. Makalipas ang ilang segundo, pinilit ngumiti ni Count Rowan, tumango at nagsalita siya. Oo Mr. Daryl nanalo ka sa pastahan,
Magmula ngayon ay panauhin pangdangal kita. Nagkagulo ang lahat, akala nila'y, ipapahiya ng nakikitirang manugang ang sarili sa harap ng publiko. Pero yun pala ay magiging panauhing pandangal siya ni Count Rowan sa isang kisap mata. Tinitigang maigi ni Jordan si Daryl, nagpakita ng sobrang selos ang kanyang mga mata. Akala ko'y gustong turuan ni Count Rowan ang lalaking iyan ng leksyon, hindi ko inakalang marunong pala siyang gumawa ng espada at mukhang mas magaling siya kaysa kay Count Rowan. Naramdaman ni Lolita ang paglambot ng kanyang mga tuhod, tinitigan niya si Daryl habang kumakabog ang kanyang puso. Kakaiba ang kasanayan ni Daryl sa medisina at mataas ang narating niya sa paggawa ng sandata. Natalo niya pati si Count Rowan, ilan pa kaya ang sikreto ang tinatago sa akin. Buong pusong tumawa si Count Rowan nang lapitan niya si Daryl at hinawakan niya ang balikat nito. Nakakapagbukas ng mga mata ang metalwork ni Mr. Daryl. Maaari mo bang sabihin sa akin ang teknik na ginamit mo sa pagbudbad ng putik sa espada? Nagdesisyon si Count Rowan na isantabi ang kanyang kayabangan nang kausapin niya si Daryl. May pag-asa niyang tiningnan si Daryl, kahit na in-enjoy niya ang katayuan niya bilang isang count. Panatiko ng metalwork si Count Rowan, gusto niyang matuto mula kay Daryl dahil nakita niya ang tibay at talis ng espada nito. Nakangiting sumagot si Daryl, tinawag yung mud burning technique. Mukhang hindi siya nagbago pero namangha siya. Naisip niyang nakakatawa na maging sabik si Count Rowan na malaman ang tungkol sa mud burning technique, sobrang karaniwan ng pamamaraan na yun sa Nine Mainland.